Hello SR Fam! Ako si Architect Kenneth Pingoy at nandito kami ngayon sa construction site para ituro sa inyo kung paano hindi kayo maloloko at magawa ng tama ang proseso ng construction ng inyong bahay. Ano-ano ba yung mga hacks para makatipid sa pagbili ng mga materyales na hindi dapat mako-compromise ang mga quality nito? Una, pwedeng ikaw ang bumili ng sarili mong materyales. Meron tayong guide, meron tayong specs kung anong dapat bilhin, pwede natin yon i-check muna. Pangalawa, pwede tayong humanap ng mga cost-effective na mga materyales or humanap din ng mga alternative na mga materials na makikita natin sa mga depot or any available na mga market. In this way, pwede nating ma-weigh kung ano yung mga mura at hindi mako-compromise ang quality ng materyales. Or pangatlo, pwedeng ikaw mismo bilang owner ng bahay, bisitahin mo ang sarili mong site, no? I-check mo lahat ng mga materyales. Kung hindi ka sigurado, pwede kang kumuha ng technical person such as yung designer mo, or architect mo, or interior designer mo para ma-check natin lahat ng specs ay tama at naaayon doon sa ina-execute sa site. Minsan, ng ibang mga contractors gumagamit ng mga low quality or substandard na mga materyales, kaya nagiging unsafe ang mga bahay natin. Lumabas din naman dun sa investigasyon ng Engineering Office nitong Giginto, Bulacan na posibleng dahil substandard itong mga materyales na ginamit dito. So paano ba nating maiiwasan at hindi tayo maloko sa mga ganitong klase ng issue or concern? Una, kailangan makita natin kung nasaan ba yung mga invoices. Pangalawa, i-check natin sa mga plano, nasaan ba yung mga specifications para malaman natin kung ano ba ang mga nakalagay doon sa materyales na dapat nating bilhin. At pangatlo, kumonsulta tayo sa mga third-party inspectors. We hope na nakatulong kami sa inyo sa inyong planong pagpapagawa at pagpaparenovate ng inyong mga bahay. See you at the turnover!